Hello guys, good evening. My name is Net at welcome to my channel, Net Vlogs po. At hindi na po ako magpatumpik-tumpik pa. Dire-diretso na po ito at wala nang intro-intro dahil hindi ko pa alam kung paano mag-edit ng intro. Yan, so guys, unang-una nagpapasalamat ako sa lahat ng aking subscribers. Sa 332 subscribers po, maraming salamat po at tinangkilik nyo ang aking channel at ang aking mga video. At maraming salamat din po sa lahat ng mga nag-comment. Yun. Sinasagot ko po lahat, kaso lang minsan late. Kaya pasensya na po sa lahat ng mga hindi ko pa nasagot. At salamat rin po sa mga nag-text sa akin sa aking Facebook page. At lahat, sinagot ko naman po kung ano yung mga tanong nila, kung saan yung address ng agency, tungkol po dun sa agency, mga ganun po. Disclaimer po guys, lahat ng mga pinapaliwanag ko dun sa aking video ay base lamang sa aking kaalaman at base lamang sa aking experience guys. Kaya ang topic natin ngayon ay tungkol sa mga first timers na gustong pupunta dito sa Hong Kong guys, gustong mag-apply. Bigyan ko lang ng sariling opinion ko lang, parang ganun. Kasi may mga nakikita ako sa group chat dito sa Hong Kong, sa Facebook ko na laging first timer po ay nagsisend sila ng message sa isang admin at syempre yung isang admin ay sinesend niya sa group para mabasa namin kung ano yung nilalaman ng kanyang sulat po guys. Nilalaman ng kanyang text, yon. Pero hinahide yung yung identity nung syempre nung sender. Kaya ayun, ang maipapayo ko lang sa lahat ng mga first timer kasi po madalas na nababasa ko sa Facebook sa Hong Kong group ay yung mga first timer na nag-break contract o kaya terminated. Mga ganun po guys. Ang maipapayo ko lang, kung gusto nyo mag-apply dito sa Hong Kong, kailangan po ay matibay ang inyong katawan. Yan, una. Pangalawa, matibay ang inyong sikmura. Yon. Matibay ang katawan kasi ang trabaho dito ay kayod kalabaw guys. May mga amo na kahit madaling araw ay nagtatrabaho ka pa rin. Halos ayaw niya na magpahinga ka. Yun. Matibay ang sikmura kako kasi may mga amo talaga na parang kulang talaga sa pagkain. Kulang talaga sa pagkain ang mga helper dito sa Pero hindi lahat hindi lahat. Disclaimer. Ito po ay base lamang sa aking mga karanasan guys. Yan. At sa aking mga nababasa dun sa sa Facebook group sa Hong Kong. Ngayon, kung matibay ang sikmura mo, kaya mong kumain ng noodles, yon. Kailangan matatag ka guys. At syempre, may paniniwala kay God. Kasi oras na may naniniwala ka kay Lord, ibig sabihin matatag ka. Yun. Tapos, ang mga OFW kasi dito sa Hong Kong guys ay hindi biro. Hindi ibig sabihin na nandito kami sa Hong Kong at nagpipicture-picture kami sa labas kapag day off namin ay hindi na kami nahihirapan. Ibig sabihin lang po nun, masaya kami dahil sa loob ng isang araw ay nagkakasama-kasama kami ng mga aming mga kasama, ng aming mga barkada, ganon. Pasensya na sa mga sa hindi ko banggit kasi minsan guys kasi syempre alam mo na kapag nasa video ka, para kalantangan na nagsasalita mag-isa. O, diba? Ilang beses ko na to sinabi. Lagi kong sinasabi to. Tapos nabubulol-bulol ka lalo na kapag walang script. Wala kang binabasa. Yon. Parang sarili mo lang kinakausap mo sa video. Kaya pasensya na kung nagkakamali ako sa aking pagsasalita. So, ngayon guys, meron akong kaibigan dati, 'di ba galing ako ng ng Singapore, 1 year ako doon.
Tapos may nakilala ako doon, ano siya, nag-apply siya dito since last year. Tapos, nandito siya nung magti 3 months na siya na terminate. Tapos ngayon, umuwi na siya sa Pinas. Sabi niya sa akin, ate, na-terminate ako. Sabi niya, nung nandito na ako, na-terminate siya. Sabi ko, bakit? Anong dahilan? Kasi daw yung amo niya ay hindi marunong masyado mag-English. Which is, totoo naman yun. May mga amo talaga na ganun na halos hindi mo maintindihan yung English niya. At yun daw yung problema kung bakit siya tinerminate. Hindi sila magkaintindihan ng amo. Kaya ayun, tinerminate siya. Ngayon, sabi ko sa kanya, kumuha ka muna ng amo dito bago ka uuwi sa Pilipinas. Ayun, kumuha naman siya ng amo bago umuwi sa Pilipinas. Maganda rin dito, guys, kung yung amo mo ay swerte, mabait, di madamot. At ang pinakaayaw ko din sa kapag nandito ako syempre bilang katulong, ganun, yung stay in yung amo. Kahit anong bait ng amo kung stay in, mahirap, guys. Sinasabi ko na yun sa inyo. At sa mga first timer na gustong pumunta dito, yun ang sinasabi ko sa inyo. Hindi porket nahihirapan na kayo, hindi porket kulang kayo sa tulog, give up kayo kaagad. Meron ngang 4 na araw pa lang, 5 araw, 1 linggo, 1 buwan pa lang, give up na siya. Sabi niya, dun sa nababasa ko, sabi niya, ganito pa lang ako dito, sabi niya, nahihirapan na ako, gusto ko nang umuwi. Isipin nyo, guys, yung mga yung mga ginastos nyo, yung hirap ng magpa-medical, tapos magka-problema ka pa, pabalik-balik ka pa, tapos yung binayaran mo, yung utang mo, yun po, yung binayaran mo sa agency, tapos yung utang mo po sa Pilipinas, yun po ang isipin nyo, hindi po yung hirap. Kaya ka nga po pumunta dito, accept mo na po yan, pag pumunta ka sa ibang bansa, hindi tulad sa Pilipinas na kapag may amo ka, pwede mong gawin yung gusto mo. Dito po hindi. Pag trabaho, oras ng trabaho, trabaho. Pwede kang gumamit ng cellphone kapag yung amo mo ay wala. Pero kapag nandyan yung amo mo, wag mong galawin yung cellphone mo hanggat hindi ka natapos sa trabaho. Yun lang po. Tapos kapag kulang ka naman sa pagkain, kung sakali madamot si amo or ganyan, bumili ka na lang ng, siyempre, sarili mong pera na lang gamitin mo. Ganun talaga, kailangan mo mabuhay Hindi pwedeng magutom ka, siyempre, kasi nagtatrabaho ka para sa pamilya mo. Ngayon, pag natapos mo yung kontrata mo, saka kaalis sa amo mo, maghanap ka ng mas magandang amo. Makakapamili ka naman dito kung matatapos mo yung kontrata mo. Tapos ngayon, yung iba kasi, yung ibang mga katulong, porket may natapos, halimbawa, nakatapos ka doon ng 4 years sa Pilipinas, tapos pumunta ka dito nagkatulong, hindi mo tanggap na gano'n yung trabaho mo, di ba? Ano bang pinuntahan mo dito, di ba? Trabaho. Kaya, may mga ganun kasi na senaryo. Kaya, kailangan, kung pumunta ka dito, kung katulong ang pinuntahan mo, tanggapin mo kung anong trabaho mo. Siyempre, magkuskus ka ng gubeta, maglinis ng puwet ng matanda, mag-alaga ng bata, atid sundo sa school. Tapos, magtatrabaho ka dito sa loob ng bahay, maglilinis, mamalengke, magplantsa, lahat gagawin mo. Kaya nga, di ba? Parang pag nandito ka sa ibang bansa, parang isa ka na ring management. Ay, ano ba tawag dun? Yung nakatapos ka na rin ng 'di ba? Management. Kasi lahat ng trabaho, alam mo, 'di ba? 'Yun. Tapos kapag kapag sa day off, wag nang gastos ng gastos. Basta sa pagkain mo lang, syempre magpaganda ka rin, parang ganon. Hindi naman niya mawawala para hindi tayo ipagpalit ni Mister sa Pinas. Natural lang yan. Yun lang ang masasabi ko, basta ang isipin lang natin ay para sa mga anak natin. Alam natin, walang ina na hindi mahal ang anak. Lahat po tayo mahal natin ang ating mga anak. Kaya ginagawa po natin lahat to para sa kanila. At halimbawa guys, kapag nandito na kayo sa sa Hong Kong,
kailangan, bago kayo pupunta sa bahay ng amo nyo, kasi di ba pag pupunta kayo dito, doon muna kayo sa agency mag-stay. One day, mga ganun, kasi magpa-medical pa kayo dito bago kayo pupunta sa amo. Ngayon, ipag-pray nyo guys, kapag bago kayo papasok sa, nandun pa lang kayo sa pinto ni amo, sabihin mo, Lord, thank you. At alam ko magtatagal ako dito. At sana maging okay sila lahat sa akin, hindi sila madamot. At marunong sila makisama. At sana magkasundo kami. Thank you Lord. Yun po ang sabihin nyo, mag-thank you kayo at syempre ipag-pray nyo kung ano yung nararapat na mangyari. Alam nyo na, kasi syempre mag-a-adjust pa kayo ng ilang buwan yan. Hindi lang 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, hindi po. 6 na buwan, hindi po. Minsan 1 taon pa nga, di ba, mag-adjust. Mahirap po mag-adjust, lalo na kung ibang lahi yung kasama mo. At lalo na kung hindi kayo magkatulad ng gusto, parang ganun. Siyempre, siya yung amo, ikaw katulong lang. Kaya kailangan mong tanggapin kung ano yung mga inuutos niya. Sundin mo lang. At saka ngumiti ka. Pag papasok ka sa bahay niya, ngumiti ka. Itodo mo yung ngiti kasi yun yung gusto nila eh. Tapos kapag nakita nilang nakasimangot ka, ayaw nilang, ayaw na mga incheck yung mga ganun. Yun lang po yung masasabi ko sa inyo guys. At kapag halimbawa naman na na sinabi ni amo na bumili ka ng sarili mong pagkain, syempre may mga amo talaga na madamot, ganun. Bumili ka. Natural lang yan, mag-stock ka sa sa kwarto mo. Pero kapag in-interview po kayo sa Pinas, kasi wag yung oo ng oo, kailangan tanungin nyo lahat ng gusto nyo tanungin. Ito, sinabi ko na to sa unang video ko nung nasa Singapore ako. Ngayon, ulitin ko ulit. Tanungin nyo po lahat kung libre yung toiletries, pero dito bihira yung libre yung toiletries. Yung mga shampoo, sabon, Colgate, mga ganyan, bihira po dito. Pero sa Singapore, libre, yung ibang amo libre doon talaga. Dito talagang sarili mo. Kaya, yung minimum dito ay hindi po ibig sabihin na 30,000 yung mo dito, sahod mo na ipapadala mo lahat ng 30,000. Siyempre, hindi. Paano naman yung expenses mo dito sa Hong Kong? Di ba? Ibili mo ng napkin, mga ganon. So, ibig sabihin, maliit lang maipadala mo, hindi yun buo. Pero nasa sayo na, kung gusto mo ipadala lahat, wala kang itira sa sarili mo. Pag nagiwalay kayo ni mister, 0. Ganun lang kasimple yun, guys. At kailangan, kapag nandito kayo sa Hong Kong, mag-save din kayo. Yun ang importante. Kumuha kayo ng ATM dyan sa HSBC or kaya sa basta yun, HSBC, tsaka dun sa Hang Seng, yun, kumuha po kayo ng ATM dun para mag-save kayo. O kaya, kung gusto mong Philippine money, pumunta ka sa Central, may BDO dun, merong PNB, kumuha ka dun ng booklet. Ano ba din yung ganyan, yung booklet? Hindi siya ATM yung sa parang ganun yun sa booklet. Booklet nga, ewan ko kung ano. Nakalimutan ko pag nandito talaga ako nagsalitain ako, ewan ko na lang. Pasensya na kayo, maano ako Yung sabo ko, tingnan nyo. Yun lang guys yung masasabi ko. Basta kapag gusto nyo talaga mag-apply dito sa Hong Kong, kailangan, desidido talaga kayo. Huwag kayo yung pupunta na ako kasi ganyan. Tapos pagdating dito, isipin nyo mabuti, yung pag-isipan nyo muna kung talagang desidido kang maging katulong, ganun. Hindi biro kasi yung yung pagiging katulong. Sa totoo lang. Nandyan na yung pagod, puyat, gutom. Yun. Mahirap yun. Mahirap magtrabaho ng Kung hindi mo kaya yun, huwag ka nang magtrabaho dito sa Hong Kong. Sabi nga nila, maliit yung mga bahay dito, pero ang trabaho hanggang madaling araw. Totoo naman yun, yung mga iba lang yung mga iba. Tapos, meron ding mabait yung amo, pero
yung trabaho, halos ayaw kanya magpahinga. Meron yung ganun, yung kakapahinga mo pa lang. Tapos, yung isang kaibigan ko nga, kwento niya, kakapahinga pa lang, kakaupo pa lang niya, sinabihan ni amo na, imbes na umupo ka dyan, tumingin ka ng gawain mo doon. Yun po. Tapos meron din akong kakilala na pupunta sila sa restaurant, lalabas sila ng amo, hindi siya binibilhan ng pagkain. Pagkain lang nila amo yung yung binibili nila. Kung ikaw yung nasa sitwasyon na ganun, kailangan magdala ka ng extra money mo, extra na pera mo. Para sa ganun, kung ganun ang mangyari, ay pwede kang bumili ng sarili mong pagkain kahit makita nila. Yun. Hindi naman pwedeng pagbawalan kang hindi kumain, syempre. Yun lang, kung pakainin ka sa bahay muna bago kayo pupunta ng restaurant, tapos nakatayo ka lang dun sa harap nila o kaya nakaupo ka sa harap nila habang kumakain, di para kang kawawa, di ba? Kawawa yung sarili mo. Meron pong senaryo dito na ganun, marami po. Kaya pag-isipan niyo po munang mabuti bago kayo mag-apply dito sa Hong Kong, dahil hindi po biro talaga ang buhay natin. Minsan lang mabuhay, kaya kailangan magdesisyon ka ng husto. O di ba? Kasi may mga OFW na hindi man dito, kasi dito bihira din yung nananakit ng amo. Pero sa mga UAE, mga ganun, mas mahirap po doon kasi nga may mga mababait din doon, hindi lahat na amo. Kaso lang, syempre karamihan doon nababalitaan na pinapatay, mga ganun, di ba? Gusto nyo ba yung ganun? Ano ba yung gusto nyo? Yung doon or dito? Depende na sa inyo yan. Basta para sa akin, kung dito rin, patas naman yung mga pulis dito. Hindi naman, hindi nila kinakampihan yung mga amo lang. Kung meron kang ebidensya tungkol sa amo mo, kung halimbawa nag-away kayo, ganyan, kung matibay yung ebidensya mo, syempre kakampi sa'yo yung amo, ay yung pulis, tapos masisintensyahan yung amo. Ganun lang yun kasimple. Tapos kung ikaw naman ay nagkasala, ibig sabihin nun, syempre magbabayad ka rin, basta may ebidensya yung amo. Ganun lang po kasimple dito. Kaya, hindi pantay yung isang mata ko, ba't ganun? Pasensya na kayo guys, itong mata ko kasi may diferensya na ito. Kaya yun. So maraming salamat guys sa inyong pakikinig sa aking payo, at sa lahat ng first timer, yun lang po yung masasabi ko sa inyo. Kailangan mag-isip kayo ng husto. Pag-isipan nyo ng ilang beses bago kayo mag-abroad. At wag nyo pong itanim sa kokote nyo na kapag nandito kayo ay pabanjing-banjing lang tayo, ganyan-ganyan. Kaya, so ngayon guys, maraming salamat, at uulitin ko po ay wag nyo pong kalimutan na ipindot ang tiny bell button dyan sa baba guys. At maraming salamat, i-like at share nyo rin po itong video ko, at maraming salamat po sa lahat ng mga subscribers ko ulit. At sa susunod ay i-shout out ko kayong lahat, dahil ito pa ay ginagawa ko lang ngayon kasi wala sila amo. Busy po kasi ako dito, kaya yun guys, gumawa ako ng video ngayon lang. Pasensya na kayo, ngayon lang talaga ako nakagawa ng video. At salamat sa lahat ng mga nag-text sa akin sa Facebook at tinanong yung about sa agency, at sinagot ko naman po lahat. At sorry po sa mga nagko-comment nung nakaraan, kasi nakikita ko mga 2 weeks, 3 weeks, ganun na, hindi ko pa nare-replyan dahil po halos hindi ko na mabuksan ang aking YouTube channel. Kaya maraming salamat po guys, at sana po wag niyo pong i-skip kung may ads po yung mga videos ko, para sa ganun ay makakatulong po ako sa mga nangangailangan din po sa Pilipinas. Thank you Lord, at maraming salamat sa inyong lahat, at hanggang dito na lang ang aking video guys. Maraming salamat. Bye bye. Thank you.